Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay papunta na mamaya. Kapag English po natin yan, ang una nyo po dapat i-translate ay yung pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan po natin ay nandito sa taas at ang napili ko po ay itong ako. Pag in English po yan ay I. Okay? Sumunod naman po ay yung verb. Okay po? Kasi ang verb po ay tumutulong para i-connecta yung gusto mong sabihin o impormasyon para doon sa ating pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan po natin ay ako, tapos yung verb po natin na taga-connecta ay itong I. At yung impormasyon na gusto nyong ibigay sa kanya o i-connecta ay itong nasa baba na papunta na mamaya, on the way later. Okay, so kitang-kita nyo na kung bakit naglalagay tayo ng verb. Okay? So itong I, yan po ay pag in English ay be. At yung will po dito ay wala po akong ibibigay na Tagalog na translation kasi magkakamali. Pero mamaya malalaman nyo kung bakit kailangan ng will. Okay? Tapos po, ito na yung impormasyon na gusto nyo i-connecta doon sa ating pinag-usapan. Papunta na mamaya. On the way later. So, pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. I will be on the way later. Okay? Para sa ako ay papunta na mamaya. Sa pa pong halimbawa, subukan naman po natin itong pangalan na si Tom. Si Tom ay nasa dentista mamaya. Kapag in English po natin yan, Tom will be at the dentist later. Okay? Isa pa pong halimbawa, subukan naman po natin itong sila. Sila ay nasa isang pulong mamaya. Kapag in English po natin yan, they will be in a meeting later. Okay? Tapos isa pa pong halimbawa, subukan po natin itong siya, tapos lalaki ang gagamitin ko po. So, pag ginawa nyong lalaki sa English itong siya, he. Pero kung babae ang gusto nyo, she ang gamitin nyo. So, he ang gagamitin natin. Siya ay nasa concert mamaya. Kapag in English po natin yan, he will be at the concert later. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo ng English sentence dito sa ating aralin. Bali, ito pong itinuturo ko po sa inyo ay ang ibinibigay nyong impormasyon ay patungkol po sa hinaharap. Na sinasabi nyo ay sa hinaharap ay ako ay papunta na doon sa lokasyon na iyon o doon sa si Tom papunta na sa dentista. Sa hinaharap po yon. Yung presensya niya nasa dentista na. Yung presensya ko, ako'y papunta na. Okay? Tapos o kaya yung presensya ko, mamaya ako ay kunyari po ay nasa seminar o nasa campus mamaya. So yan yung impormasyon na ibinibigay natin o na ibibigay natin pag ginawa po natin itong lesson po natin na ito. Na kaya po sinasabi kong panghinaharap kasi gumamit ako ng will. Ito po ang tumutulong para masabi po ng ating mensahe na yang papunta na nasa dentista, nasa hair salon, ay mangyayari pa lang sa hinaharap. Hindi ngayon, mamaya pa. Okay? Kaya nga po may salitang mamaya, ito po ay senyales na mangyayari. Ang pangyayari po ay hindi po ngayon, sa susunod pang panahon. Okay? At pag gumamit po kayo ng later, ibig sabihin, maaari po kayo gumamit ng will. Kasi nga po ang will ay panghinaharap. Okay? So ito nga pala pong later, yan po ay adverb naman ang tawag. Adverb of time. Sinasabi mo ang panahon kung kailan mangyayari. Okay?
At kitang-kita nyo naman po, yung panahon po natin dito ay panghinaharap na panahon. Okay? Na senyales na kailangan po natin talagang gumamit ng will. Kasi po, pag hindi nyo po ginamitan ng will yan, ang mangyayari ay be on the way later, mali na po kayo. Kasi po, yung verb po natin, yan ang taga-senyales na yung impormasyon po na ibibigay nyo ay panghinaharap. Kasi ito pong mamaya, taga-suporta lang. Pwede po nating tanggalin yan. Sa totoo lang po. Itong later, pwede nating tanggalin yan. Pwedeng, ako ay papunta na. Okay, pag in English po natin yan, I will be on the way. Pwede po yung ganyan, walang later. Pero kung mapapansin nyo, sa Tagalog natin na ako ay papunta na, ibig sabihin ay mangyayari pa lang yan. Di ba? Paano nyo masasabi na yan ay panghinaharap sa English? At para masabi po natin yan na panghinaharap yung sinasabi nyong impormasyon sa Tagalog, lalagyan nyo ng will. At malalaman na ng inyong kausap na Amerikano, ay yan palang iyong ideyang ibinibigay ay mangyayari pa lang. Okay? Kaya napaka-importante po nitong will. Yan talagang importante kaysa dito sa mamaya. Ito, tagadagdag lang ng impormasyon. Yung kumbaga, para malaman mo lang ng eksakto yung panahon na mangyayari. Itong papunta na, nasa dentista, nasa hair salon, at iba pa. Okay? Tapos po, ang will po ay maaaring kasunod ng linking verb na be. Kaya tingnan nyo, ang ginamit ko ay be. Bawal po itong will na sundan ng linking verb na is, are, was, o kaya were, o kaya am. Halimbawa, will is, mali. Will are, mali. Will were, mali. Will am, mali. Will be, tama. So, tama po yung pag-partner nila sa isa't isa. Tapos yung be po, maaaring sundan ng tinatawag na prepositional phrase. Kung mapapansin nyo, meron tayong preposition in, on, at. Tapos sinundan ng iba pang salita na tumutulong sa ating preposition na makabuo po ng ideya. Okay? So itong prepositional phrase na ito ay maaari nyo pong i-partner dito sa be. Okay? So yan ang mga dapat nyong tandaan. At pagkatapos ang prepositional phrase natin, pwede nyo lagyan ng adverb. At ito nga pong later ang aking inilagay. Okay? So, sana po makikitandaan po lahat ng sinasabi ko. Okay, tinuturo ko na po dito yung tamang pagkasunod-sunod sa pagta-translate niyo ng inyong Tagalog na mensahe patungong English at kung bakit may pagkakataon na may salita po na hindi natin itinatranslate kasi mali nga po sa Tagalog. At kung bakit napakahalaga pala ng will dito maski hindi natin tinranslate sa Tagalog. Okay? Kasi 'di ba yung sinabi kong Tagalog sa inyo na ako ay papunta na, nandun na po yung ibinibigay natin na may mangyayari pa lang. At dahil po doon, yung will ay kailangan na kailangan kasi siya ang tagasabi na mangyayari pa lang yung yung inyong sinasabi na pwedeng patungkol po sa lokasyon, papunta sa dentista, o kaya sa yung estado mo, papunta na. Ganun po. Okay? So, ito po ay napaka-importante. Ito po ay gamit na gamit. Kaya naman po sana makikitandaan nyo po. Okay po? So guys, kung gusto nyo pa pong mas matuto pa po ng marami, sana po panoorin nyo lahat ng mga videos natin kasi lahat naman po yun ay importante at marami pa po kayong matututunan na iba at mapapabilis po ang paggawa ninyo ng sarili ninyong English sentence.
Okay po. At maraming salamat nga pala po sa mga nagsa-subscribe sa ating page para tumulong po sa ating page at saka sa mga nagla-like at nag-share para makita naman po ng iba at para dumami naman po tayo. At doon nga rin pala po sa gumagamit ng Shopee link po ng page natin. Maraming salamat po dahil kahit papaano po nakaka-earn po ng maliit na komisyon yung ating page na walang dagdag presyo sa inyong biniling item. Mapa item mula sa page natin o sarili ninyong item. So maraming salamat po. Mag-aral ng maigi.